Tinanong ni Tessa ang nurse kung saan makikita ang doktor. Sinamahan siya nito. Dok, nasan pong lalaki nagdala sa akin dito? Ani ang kumakabog ang dibdib. Kakaalis lang matapos magbayad sa cashier. Hindi ba nagpunta sa kwarto mo? Hindi niya na tinapos ang sinasabi ng doktor. Agad siyang lumabas. Nakarating na siya ng parking area ay walang bakas ni Adrian. Bumalik siya sa reception. Miss, anong pangalan ng dala sa akin dito? May iniwan bang contact number? Ma'am, Alvin pong nakasulat. Wala pong phone number. Anong gamit na mode of payment? Card ba? Cash po ang ibinayad. Huminga siya ng malalim. Hindi siguro si Adrian ang nagdala sa kanya sa ospital. Baka nababaliw na siya. Kaya niya naisip na posibleng ito ang lalaking nagmagandang loob sa kanya. Dumating si Tatay Rudy at si Mommy Michelle upang sunduin siya sa ospital. Ano nangyari? Nagalalang bungad ng kanyang ina pero sa halip na sumagot ay nanunukso ang kanyang ngiti sa Tatay Rudy na naka-long sleeves at may gelang buhok. Pumorma ba ito sa pagsundo sa kanya o dahil makikita si Mommy Michelle? Talagang bakas ang kapugian nito noong kabataan. Tay, ang gwapo mo naman ngayon. Mukhang may balak kang pormahan. Namulang pisngi ng ama. Tasha, may kakausapin ng tatay mo, kaya nakabihis. Anang kanyang ina. Mami Michelle, sa tagal kong kasama si tatay, kahit dati na na-interview sa TV, hindi siya mahilig pumorma. Parang may pinagpapapugian. Puro kabiro, bakit ka nahilo? Buti at may tumulong sa'yo, anang amang umiiwas. Okay na po ako, sinamaan lang po ako ng katawan dahil sa init. May tumatawag kay Mami Michelle. Ano? May bomb threat sa Gateway Resort? Palabas din ng mga tao, siguraduhin na ligtas ang lahat. Papunta na ako dyan. Kinilabutan siya sa balita. Mommy, delikado. Huwag ka na magpunta. Ako na lang ang haharap. Hindi mimisan na nakakatanggap ang pamilya nila ng death threats. Isa sa problema kapag mayaman at maraming negosyo. Maraming naghihintay na mapabagsak ang negosyo nila. Ano ka ba? Kagagaling mo lang sa ospital. Hindi ka pa nga nakakalabas. Sasamahan kita, Michelle. Anang Tatay Rudy niya. Nakita ni Adrian si Tessa. Hindi to pumasok sa opisina. Sumigaw siya ng taho sa labas. Agad na tumakbo si Eden at ang yaya nito. May dala pang 2 basong paslit. Base sa pag-iimbestiga niya, ay araw-araw bumibili ng taho ang mag-ina. Inabot ng yayang taho kay Tessa habang nakaharap sa laptop. Aiden, huwag kang maingay. Si Tatay Adrian to. Shh! Nilagay niya sa daliri ang bibig. Nakuha ni Aiden ang kanyang ibig sabihin. Nakasombrero pa siya. Namilog ang mata ng bata na makilala siya. Tinakpan itong sariling bibig. May bagong baby kayo? Tumango ang paslit. Sinong daddy ng bagong baby? Bulong niya kay Aiden. Ikaw ang tatay ko. Kaya ikaw din ang tatay ng bagong baby boy namin. Anang bata. Magtatanong pa sana siya. Kaso nakita niyang palapit ang yaya. Nilagay niya sa bulsang isang piraso ng papel na may nakasulat na contact number niya bago umalis. Binalik niyang taho sa tindero at binayaran to ng malaki. Sumakay siya ng sasakyan. Sa sandaling malaman niyang siyang ama ng bata ay kukunin niya na ito kay Tessa. Hindi lang siya sigurado dahil dalawa sila ni Vic sa buhay nito. Wala na sana siyang pakialam ngunit nakita niya ito naglalakad sa supermarket ng isang araw at nawalan ng malay kay dinala niya sa ospital. Hanggang ngayon ay namumuhi pa rin siya sa ginawa nito. Ngunit wala na siyang planong magiganti. He just wanted peace of mind kaso hindi mawala sa isip niya ang malaking tiyan nito. May nangyari sa kanila kaya may posibilidad na siyang ama ng pinagbubuntis nito. Sakto din ang bilang ng buwan ng tiyan nito sa pag-alis niya. May sakit ang ama at kailangan magpagaling kaya siya na munang mamamahala sa Montenegro Building Company. Binati siya ng mga empleyado. Ilang buwan lang naman siyang nawala at madami ng bagong muka. Patunay na palaki ng palaki ang kanilang kumpanya. Napansin niyang isang pamilyang mukha ng kapatid ni Tessa ngunit nilagpasan niya ito. Hi, Sir Adrian. Natatandaan mo pa ba ako? Kapatid ako ni Teresa Katakutan. Minerva ang pangalan ko. Tinanguan siya ng babae. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Kaya nilingon niya si Minerva. Minerva, tara sa office ko. Sumabay ito sa paglakad. Bahagya siyang dumistansya na nakadikit ng dibdib nito sa kanyang braso. Kumusta na? Sa dati ka pa rin ba nakatira? Sir Adrian, hindi na. Pinalayas kami ni Tatay Rudy. Napakasama na mag-ama. Kumusta na si Tessa? Matagal na kami hindi nakikita. Ano pa bang aasahan natin sa haliparot na babaeng yun? Buntis na naman at wala uling ama. Kumunot ang noo niya. Hindi ba't may boyfriend siya? Sus, wala. Ilusyonada yun. Baka pinakitaan lang siya ng mabuti. Akala niya may gusto na sa kanya. Hindi ba't ganun ang ginawa niya sa'yo? Naloko niyang mga kapitbahay namin pero hindi niya ako maloloko.
Imposibleng magkagusto ka sa kagaya niya. Mayaman na siya ngayon kaya tsak na maraming naliligaw sa kanya. May nakita ka bang kasama niyang lalaki? Vic ang pangalan, baka maalala mo. Palagi may kasamang lalaki si Tessa. Pinagchichismisan nga siya sa barangay. Lumobong siya na wala namang asawa. Ibig sabihin, hindi siya pinanagutan ng ama ng pinagbubuntis niya ngayon. Hindi siya pinanagutan? Parang nung una nabuntis siya, namasukan na kasambahay. Tapos umuwing buntis. Binugbog nga ni Nanay Lourdes ko, kaso ayaw talagang magsalita. Hindi niyo kilalang ama ni Aiden? Naku, walang nakakaalam. Ang hinala ko si Sir Zeke. Kasi dun siya namasukan sa asawa nito. Malaking gulot mayamang pamilyang masisira. Sa sandaling humantad siya. May nangyari sa kanila ni Salome ng gabing inakit siya nito na hindi niya makalimutan. Akala nga niya ay in love siya dito, kaya hinabol-habol niya. Napakatanga lamang niya na hindi niya naisip ng isang babae lang sina Tessa at Salome. Nang lahat ay palabas lamang ni Vic. Bakit ka nagkahinala na si Zeke Rodriguez, ang ama ni Eden? Tanong ni Adrian. Kasi nagkaroon ng maraming pera si Tessa. Natubos niya ang lupang sakahan. May nagpuntang abogado upang bayaran ng lupa sa bangko. Sana man siya kukuha ng pera kung hindi bigay ng amo niya. Imposible namang yung among babaeng magbibigay. Natural kapalit ng katawan niya. Nakita mo namang maganda si Tessa. Kailan nagkaroon ng pambayad ng lupa si Tessa? Hindi ko na matandaan, basta ilang buwan bago siya umuwing buntis. Bakit naman po naging interesado kayo ulit kay Tessa? Ang alam ko nagkahiwalay na kay dati. Wala naman, matagal na akong walang balita sa kanya. Pinalabas niya na si Minerva, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Siya ang nakauna kay Salome. Pinakialaman kaya ito ni Zeke? Walang ibang paraan kundi ang tanungin niya si Zeke kaso hindi sila close dahil sa panliligaw na ginawa niya noon kay Hazel. Hindi naman pwedeng si Hazel ang tanungin niya at baka wala itong alam ay maging dahilan pa ng pag-aaway na mag-asawa kapag nalaman itong posibleng may nabuntis na ibang asawa nito. Malaki ang pagkamuhi niya kay Tessa o Salome. Pinagmukha siyang tanga. Walang puwang ang kapatawaran sa kanyang puso. Kukunin niya ang sanggol na ipapanganak ni Tessa sa sandaling mapatunayan niyang siya ang ama ng bata. Nagpunta sa mall si Tessa. Nagkita sila ni Sandra at nagkwentuhan. Sa isang buwan ay manganganak na siya. Excited na rin siya na makitang pangalawang anak nila ni Adrian. It's a baby boy. Nag-isip siya ng pwedeng ipangalang nag-uumpisa sa letrang A. Sumisipa ang baby sa kanyang tiyan. Gutom na yata ang baby. Napangiti siya at naghanap ng restaurant na maghihiwalay sila ni Sandra. Dahil may bigla ang meeting ito, umorder siya tahimik na kumakain ng may naupong pamilyar na tao sa kanyang tabi. Si Vic, na hindi niya pinansin, masinigpitan niyang security sa bahay dahil dito lalo kay Aiden. Kumusta na? Bati nito. Tinignan niya ito ng malamig. Okay naman, kanina kaso dumating ka. Vic, please lang, ayoko nang ma-stress. Hindi kita gustong makausap. Tasha, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ka naman pinanagutan ni Adrian. Nakahanda akong pakasalan ka at maging ama sa mga anak mo. Naghihintay ako hanggang ngayon. Huwag ka na maghintay na't wala kang mapapala sa akin. Tumayo siya bago pa marindi sa mga sinasabi ng lalaki. Hinawakan itong kanyang kamay at nagpumiglas siya. Bitawan mo ko, mariin niyang sabi, sapat upang makatawag ng pansin ng mga tao sa paligid. Bakit may naawi ang buntis? Baka may mangyaring masama sa anak ninyo. Anang boses na kahit magunaw ang mundo'y makikilala niya. May namuong luha sa kanyang mga matang masilayan si Adrian. Miss na miss niya na ito. Adrian, ani ang hindi maipaliwanag ang kaligayahan sa puso. Nakita niya si Minerva na kasama nito. Nakahawak sa braso ni Adrian ang stepsister. Away mag-asawa to. Huwag kayong makialam. Singal ni Vic at tinila na siya. Kumapit siya sa kamay ni Adrian. Mag-usap tayo. Makinig ka sa akin. Tessa, wala ka bang delikadesa? Talagang lumalandi ka pa kahit nakasama mo boyfriend mo, ani Minerva. Adrian, magpapaliwanag ako. Matagal na kitang hinahanap. Nagmamakaawang boses niya. Maras nitong inalis ang kamay niya. Huwag mo kong hawakan. Tila diring-diring sabi nito't nilagpasan siya. Humabol siya. Adrian, ikaw ang ama ng batang dinadala ko, sigaw niya. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakakitang nakakatingin sa kanila. Natigagal si Adrian sa sinabi niya. Tessa, ako ang ama ng bata. Alam kong galit ka lang kaya mo sinasabi yan. Baka maniwala sa utu-utu kong pinsan, ani Vic. Adrian, makinig ka sa akin. Huwag kang maniwala kay Vic. Lumuluhan na siya dala ng matinding emosyon. Hinarap siya ni Adrian. Tessa, ikaw ang kahuli-huli ang tao na gusto kong makita. Ginagago mo na naman ako para sabing anak kong batang yan. Hindi mo na ako mapapaikot sa palad mo. Adrian, makinig ka na muna. Dinuro siya ni Adrian sa muka.
Tessa, huwag mong ipaako sa akin ng anak ng ibang lalaki. Nakita niya mabalasik na anyo ng binata. Nagsisimula ng dumaming nakikiasyoso sa kanila. Lumakad na si Adrian palayo. Ngunit hindi niya palalagpasin ang pagkakataong masabi ang katotohanan. Pilit niyang niyakap ito sa likod. Inalis na tong kamay niya. You can't fool me anymore. Bitawan mo ko. Humabol siya hanggang masakay ng kotse si Adrian. Tinulak siya ni Minerva. Ayaw ko na makita pa. Ang kapal na mukha mo. Huwag ka na magpapakita kay Adrian. Napahawak si Tiyan nang humilab to. Sumakay siya sa kotse upang sumunod kay Adrian. Natapakan niyang preno ng pansin niyang dugo sa pagitan ng kanyang mga hita. Bigla siyang natauhan. Mas importanteng anak kaysa kanino man. Sinugod niya sarili sa pinakamalapit na ospital. Ninenervyos siya. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyari hindi maganda sa anak niya. Taimtim siyang nagdasal. Ma'am Jessie, bumalik kayo sa San Lorenzo Hospital, utos ni Adrian. Nakita niyang pagliko ng kotse ni Tessa sa ospital. Minerva, bumaba ka na talamin ang nangyari kay Tessa. Agad na sumunod si Minerva sa tono ng pananalitang ginamit niya. Nais niya matiyak ang lagay ni Tessa at ang bata. Lumabas siya ng sasakyan upang lumahap ng sariwang hangin. Hindi siya mapakali sa sinabi ni Tessa na siyang ama ng bata. Pabalik-balik siya ng lakad habang hinihintay si Minerva. Adrian, tawag ni Hazel. Anong ginagawa mo dito? Ani na nagulat din na makita si Hazel sa ospital. Sinamahan ko magpa-check up si Lola Rosa. Ikaw. Manganganak na ba si Tessa? Nabalitaan ko na buntis siya. Congratulations. Kunutang noon na patingin siya kay Hazel. Nagkakamali ka. Hindi ako ama ng anak ni Tessa. Nakita niyang pagtataka sa mukha ni Hazel. Wait, nakita kong post mo dati. Akala ko nagkatuluyan kayo. Iniisip ko na hindi magandang simula ng pagkakakilala niyo. Masaya ako na kayo palang nagkatuluyan. Hazel, pasensya ka na pero hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Maayos ang lagay ni Tessa at ng baby sa kanyang sinapupunan. Ngunit under observation pa rin siya dahil tumataas ang kanyang blood pressure. Agad siyang pinuntahan ng kanyang mga magulang sa ospital. Teresa, hindi ko gustong binalita sa akin ng bodyguard mo. Tigilan mo ng paghahabol kay Adrian. Pinagtatabuyan ka na. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Anang Mami Michelle niyang maglakas ang boses. Ma, kasalanan ko kung bakit galit si Adrian sa akin. Hindi ko siya masisi. Nagsinungaling ako sa kanya ng maraming beses dahil sa kaduwagan ko. Gusto kong malaman niyang katotohanan na naging biktima kami ng dalawang masamang tao, sina Don Alfredo at Vic. Tessa, makinig ka sa mommy mo. Muntik ka pang mapahamak sa paghahabol mo. Kung talagang mahal ka niya, dapat pinakinggan ka niya at hindi naniwala sa ibang tao. Isa pa, parehong related kay Adrian ang mga taong nabanggit mo. Huwag mo isugal ang buhay mo at ang mga bata. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Hindi na makakalapit sa yung lalaking yun. Makikialam na ako sa'yo. Hindi kita pwedeng hayaan na ginagawa mo. Mapapahamak kang tiyak kapag hindi ka tumigil sa kabaliwan mo. Matagal ka na naghahabol. Ako ang napapagod para sa'yo. Matigas sa sabi ng kanyang ina. Nawalan siya ng kibo. May puntong mga magulang. Muntik na silang mapahamak ng mag-ina. Dahil sa paghahabol kay Adrian. Ngunit hindi papayag ang puso niya na magkahiwalay pa sila. Dahil nagbalik na ito, may pagkakataon na silang ituloy ang pag-iibigan. Lalaban silang dalawa kasama ang kanilang dalawang anak. Aayusin namin ang paglipat mo ng ospital. Ani Mami Michelle at lumabas na kasama ng ama. Alam niya mag-uusap ang mga ito. Tumayo siya mula sa higaan upang ituloy ang paghahanap kay Adrian. Hindi pa maayos ang kanyang pakiramdam ngunit tayo niya palagpasin ang pagkakataong nakita niyang lalaking pinakamamahal. Pupuntahan niya ito sa Montenegro Building Company. Siyang pasok naman ni Minerva sa kanyang private room, nakataas ang kaliwang kilay at mayabang ang tingin dito. Tasha, pinuntahan kita para sabihin sa'yo na magkasintahan na kami ni Adrian. Ayoko lumalapit ka sa kanya. Huwag mo siyang bigyan ng kahihiyan. Kami ang bagay at hindi ang disgrasyadang kagaya mo. Papadalhan na lang kita ng imbitasyon sa kasal namin. Minerva, huwag kang sinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinugod niya si Minerva at sinabunutan. Kakalbuhin niya ito, hindi niya matanggap na totoong sinasabi ng stepsister. Lumaban si Minerva at nakipagsabunutan sa kanya. Dumating ang kanyang mga magulang at inawa sila. Hinila ni Mommy Michelle ang buhok ng babaeng nananakit sa kanya. Hinawakan ni Tatay Rudy si Minerva. Matagal na kami nakikita ni Adrian. Siya nag-imbita sa akin na pumasok sa kumpanya niya. Nilapitan kita para sabihin, layuan mong boyfriend ko. Tungayaw ng babae. Hoy, isaksak mo sa baga mong boyfriend mong walang kwenta. Magsama kayo. Huwag na huwag niyong guguluhin ang anak ko. Sabi ng inang nanggigigil. Nilabas ng kanyang Tatay Rudy si Minerva. Nagimbal siya na makitang may umaagos na muling dugo mula sa kanyang hita. Nalamig siya at nangatal ang katawan. Nag-agawang liwanag at dilim. Sumigaw si Mama Michelle na kanyang huli na dinig bago siya kainin ng dilim. Bakit? Hindi pa ba sa'yo sinasabi ni Tessa ang nangyari?
Akala ko'y nagtapat na siya, sabi ni Hazel. Nagsalubong ang kilay ni Adrian. Ano ba ang dapat na sabihin ni Tessa? Alam mo, maraming lihim ang babaeng yan. Napakasama niya. Walang kapatawaran ang ginawa niyang panluloko sa akin. Anong sinasabi mo? Makinig ka sa akin. Walang kasalanan si Tessa sa nangyaring pagpapanggap niya bilang si Salome. Bumalate ang pagkalito sa mukha ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na nagpanggap bilang si Salome si Tessa? Oo, dahil ako mismo nag-utos sa kanya na magpanggap kapalit ng malaking halaga upang matubos ang lupa nila. I'm sorry. Alam ko mali na gumawa ko ng paraan para makawala sa biglaang proposal mo. Ikaw ang nagutos kay Tessa na magpakilala bilang si Salome? Oo, buti na nga lang at hindi natuloy ang pang-aakit niya sa'yo ng gabing iyon. Buti na lamang at dumating ako sa oras. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung napahamak si Tessa. Kung galit ka, ay sa akin mo ibuntun ang... Hindi niya na tinapos ang paliwanag ni Hazel. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng ospital upang hanapin si Tessa. Kabuntok ang pagsisising nararamdaman niya. Nakasalubong niya si Minerva na magulo ang buhok. Nasaan si Tessa? Tanong niya kay Minerva. Saglit itong nag-isip. Nakita kong kasamang boyfriend niya si Vic. Anong room? Bulyaw nito sa kanya. Tila siya kakain ng tao sa galit. Matapos madinig ang room number ay pinuntahan niya ito sa dulong kwarto. Tila siya mababaliw sa pinaghalong emosyon. Tessa, nasaan ang pasyente niyo? Teresa, katakutan. Tanong niya sa nurse na nadatnang nagliligpit sa kwarto. Sir, nailipat na po ng hospital. Saang hospital? Bakit? Ano nangyari? Masyalan ba ang lagay niya? Nag-aalala niyang tanong dito. Hindi po kaya ng hospital kaya pumirma ng waiver ang nanay ng pasyente upang ilipat ng hospital. Anong oras nilipat? Wala pang isang oras na i-confine siya dito ah. Kalahating oras na po nakakalipas. Agad siyang lumabas ngunit walang bakas ni Tessa. Napahawak siya sa ulo. Sinipa niya ng malakas ang basuran sa gilid. Nasaan si Tessa? Kailangan nilang mag-usap at magkaliwanagan. Nagpunta siya sa bahay nila Tessa, ngunit matindi ang security. Hindi siya nakalapit sa bahay. Jose, bumuo ka ng team. Kailangang mahanap ninyo si Tessa. Tinawagan niyang kaibigang investigador. Bakit Sir Adrian? Anong nangyayari? Akala ko ba ititigil ko ng pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Tessa? May natuklasan ako at kailangan kong matiyak. Malaki ang posibilidad na anak kong pinagbubuntis niya. Pati na rin si Eden. Nagpunta siya sa paaralan ni Eden, ngunit may sumundo daw dito ng lunch break. Anong nangyayari? Dati siyang nagtatago at umiiwas. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa sandaling may mangyaring masama kay Tessa at sa anak nila.